Okay, good evening po, good morning po sa lahat. So, itong video na 'to ginawa ko po siya kung paano po kayo magpapa-schedule para sa inyong APA, yung annual physical examination kapagka meron po kayong Kaiser, long-term healthcare na investment. Unang-una, so i-open niyo po yung website ng Kaiser, yung www.kaiserhealthgroup.com. So pagka-open mo ito, hanapin mo po yung members login. So magla-login ka po para mapasok mo po yung OPMS mo. So sa sa login mo po, input mo po yung username or yung email address na binigay natin sa Kaiser at saka yung password mo po. Then login ka po. So pagka login, makikita mo po itong online policy management system mo po. Okay? So ito yung online policy management system ko po. Then punta ka po dito sa may part ng quick links. Ayan, sa may quick links, nandyan po yung view schedule annual physical examination. So i-click mo po ito. Pagka-click mo sa kanya, lalabas po itong support. So sabi niya, how can we help you? So since tayo po ay magpapa-schedule po ng APE, i-click natin itong schedule your APE. Yan. So pagka-click mo po ng schedule ng APE, pansin mo po itong go to HTTP Kaiser Health Group map index para mag-select po tayo kung anong hospital or saan clinic ka po magpapa-APE. So i-click mo po siya. Then pagka-click mo po, lalabas po itong mga accredited hospitals na ito. So ang una pong isi-search mo na lang po dito para madali kung saan ba yung location mo. Then for example, ang location ko malapit ako sa Dagupan. So pagka-click ko po ng Dagupan, ito po yung mga hospital na pwede akong magpa-APE sa Dagupan Doctors, High Precision, Luzon Medical, Medical Centrum, at saka sa Specialist Group and Trauma Center po. So since ang siniselect ko lagi or pinipili ko lagi dito is si High Precision kasi mas madali or maganda yung ano nila dito, yung process nila kapag nagpapa-APE po ako and may record na rin po ako dito. Ayan. So ito yung isi-select ko sa may High Precision. Then lalabas po ito, sabi niya High Precision Diagnostic, yung address niya. Then i-click mo po itong APE. Okay? So pagka-click mo po ng APE, so lalabas ulit yung yung policy number natin. Pagka-click natin ng APE, so dapat hindi ito lalabas. Pagka-click mo ng APE, ito po yung lalabas sa kanya, yung schedule your annual physical exam. Then, so yan. Ito, auto-filled up na po siya. Hindi mo na yan mai-edit kasi yan na po yung details mo. Tapos sabi niya dito, nakalagay sa baba, schedule ka ng desired date kung kailan ka ba magpapa-APE. So halimbawa, ang plano mo po is sa November 12. So November 12, I think mayroon tong extension, 5 or 7 days na extension. So valid to magiging November 12 to November 18, parang ganun, or 16. So depende po yan, mag-generate po yan ng letter of authorization po. Then i-click mo po yung submit. So pagka-submit mo po, nag-create na po yan ng APE ticket. Then sabi niya, APE appointment request has been submitted. Please wait for the email confirmation. So since na-submit na yan, punta ka po sa email address mo po ngayon. So makikita mo po yan, may matatanggap ka na po sa email address mo. For example, pasukin natin yung email address ko po, yung Yahoo Mail ko. So makikita mo po itong email na to under ng APE po, nandyan po yung na-generate natin na APA. Ito, Kaiser International, yung APE appointment. Ito, APE appointment, tapos i-click mo po dito yung LOA. Ito, para ma-download mo po itong LOA na ito, yung letter of appointment. So i-download mo po itong LOA na to para yan po yung ipiprint mo. Yan, kapag na-download mo na siya, ito po yung example ng LOA. So yan po yung ipiprint natin sa kanya. So mapapansin mo po, valid siya November 12 hanggang November 19. So 7 days po. So ito po yung gagawin nila sa iyo, yung package niya. Since 39 years old na po ako, kasama na po yung ECG.
So libre po 'yan. So ito po yung ipapakita natin sa high precision doon sa hospital na or sa clinic na select ko. 'Yan, ipakita mo po ito kasama po ng iyong valid ID and kasama po yung iyong benefit card. So yung benefit card mo naman, saan mo po siya makukuha? Nandito po 'yan sa may online policy management system mo po. I-click mo po itong download my benefit card. So i-print mo rin po ito. So ito po yung benefit card ko po kay Kaiser. So wait natin po na mag-generate po siya. So yan. Ito kasama po nung letter of authorization po, ito po yung kasama na ipiprint natin para ipakita po doon kay high precision po. So yan lamang po yung aking masishare ngayon. Sana po ito po ay makatulong po.